Hello mga moms! For today's video, eto nga't mag-unbox tayo ng ating e-bike. Syempre eto yung pinaka-exciting part kapag may mga bago kang dating na mga parcels. Charis! So dahil nga dyan, tatanggalin natin yung mga plastic na nakalagay dyan sa e-bike. Tignan nyo naman tong si Gasi, nakiunahan nang umakyat dito sa e-bike. Bala na siguro, mako kami. Sabi ko nga sa kanya, bumaba siya dyan para nga matanggal ko ng maayos yung plastic. Syempre hindi natin gagamitin yan sasakyan na may plastic, rugo, mga karine. Charis! Pero umorder tayo sa Shopee na pang-cover dyan sa mga upuan. Leather naman po yung mga cover ng upuan na yan, pero gusto ko pa po meron siyang cover. Syempre, para hindi siya agad masira o magluma. At the same time, yung cover yung madalas madumihan at nalalabhan ko pa. Kompleto na nga po yan nung ibinigay sa akin. Meron na po siyang roof light o yung ilaw dun sa may bubungan. At meron na rin po siyang paikot na trapal. Syempre, dito sa Pilipinas, Baguio is life. Rugane. Charis! Tapos itong anak ko, nung nakikita niya ako nagtatanggal ng plastic, tinatanggal na rin niya. Meron na rin po siyang compartment dyan sa ilalim ng upuan. Kaya kung sakali meron kang bibilhin, pwede mong ilagay doon. Tapos yung mga gulong niya, mga moms, nagulat ako, meron din siyang mga cover. Diba? Tignan nyo si Gasi, kung nasan ako, nandoon din siya, nagtatanggal. Ang hirap pa man din tanggalin ng mga plastic na nasa singit-singit. Itong anak ko, nakikisabay pa. Hinihila ko lang yan ng dahan-dahan, baka kasi may sumamang gamit dyan. Botarugo masira, yali pa man. Ay Diyos ko, gasetin niya pampalukluk-lukluk ka, babalo. Dahil nga kinukuha ko yung mga plastic dun sa may singit-singit, pati siya nakikikuha. Syempre, may kasama na po yung charger at extra side mirror at extra key. Ganun yata talaga binibigay yung dalawang susi kapag ka manabili mo ng fully paid. Charis! Sa part na yan, nung tinatanggal ko yung plastic dyan sa may tapalodo niya, dun ko napansin na yung gulong meron din pala siyang cover. Di kasi halata yung cover dahil nga kulay itim din. Yung anak ko, kinukuha niya yung mga plastic na nakukuha ko at nilalagay niya dun sa may basket. Dun ko muna kasi nilagay lahat ng mga plastic cover ng e-bike na yan. Para hindi po magliparan dyan sa garahe. Diyos ko, mamalista mo po. Tapos sa part na to, si Gasi na yung pinatanggal ko. Diyos ko, lawan nyo naman pati makiyabit-tabit. Inaagaw niya kasi yung ginagawa ko. Kaya ayun, sabi ko sa kanya, sige, ikaw na magtanggal. Rugo, pa, magkasakit na ning anak ko. Rugo, Gasi. Dahil nga hindi niya matanggal-tanggal, inurong ko muna ng konti dyan para nga mahila niya. Tapos tignan nyo, pati siya makikiurong dyan sa e-bike. Lawan nyo naman, sa sopa na ako pang manurong king e-bike. Tapos nga habang nagvi-video ako dyan, tignan nyo yung tsinelas niya. Diyan ko lang napansin, nabaligtad pala. Ito naman kabilang gulong naman ng tinatanggal ko. Ayan nga, pansinin nyo yung tsinelas niya, magkabaligtad yung kanyang mga tsinelas. Rugoy nga na ako, kempa mamaligwa na rugong lumwal. Akala niya siguro maiiwan siya. Pero tignan nyo naman siya, ginagawa niya talaga yung makakanya niya para nga matanggal niya yung cover na yun. Tapos dito nga may plastic pa sa singit-singit. Diyos ko, halatang bago yung aming e-bike. Ayan nga yung basket, dyan namin lahat nilagay ni Gasi yung plastic na na-cover dyan sa e-bike. Tapos namin tanggalin lahat ng mga cover. Ayan nga yung anak ko, nagmamadali na rugo siyang sumakay. After namin tinanggal ng cover, syempre, susubukan namin siya. Ito nga, pinasakay ko na siya dito. Inikot lang namin yung buong village para nga mapasyal ko siya at magamit namin tong e-bike. Nag-video muna kami dyan para nga may pakita ko sa inyo na dyan siya sa likod nakasakay. Ayan nga si Gasi, may pakaway-kaway pa siyang nalalaman. Mabagal lang po ang takbo ko dyan, kaya wag po kayong mag-alala. Tsaka wala naman po kaming kasunod o kasabay sa daan. Syempre hindi ko naman yan magagawa kapag nasa highway na kami. Dito lang po yan sa loob ng subdivision, mukha lang pong sa highway dahil wala pang masyadong bahay itong loob ng subdivision. Itong anak ko, sayang-saya siya habang nakasakay. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.